state of the nation. Oh, tubig! Tubig! Kuha! Bago ngayong gabi, 6 ang sugatan sa sunog sa isang residential area sa Barangay Culyat, Quezon City. Umakyat sa ikalimang alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 7:30 ng gabi. Patuloy itong inaapula. Inaalam din ng sanhi at bilang ng mga apektado. Isa pang bago ngayong gabi, in-airstrike ng Israel ang Doha, Qatar. Tinarget nila ang liderato ng Hamas na nasa Doha para sa ceasefire negotiation. Hamas ang grupong may control sa Gaza na pinupulbos ngayon ng pambobomba ng Israel. Kinundina ng Qatar ang anilay cowardly attack ng Israel na paglabag sa international law. Dawit na rin sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga umano'y kumubra ng kickback sa mga maanumalyang flood control project. Todo tanggi sila sa paratang. May report si Ian Cruz. Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement. Safe ka na. I move that you strike off the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Kung kahapon, biro lang daw na marked safe sa flood control anomaly si Senador Jinggoy Estrada. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Nag-iba ang ihip ng hangin kanina sa Kamara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Sabi ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sa kanya dumaraan ng pera mula sa mga kontraktor pero hindi raw siya nagbubulsa. Binanggit ni Hernandez ang nagbitiw kamakailan na DPWH Undersecretary Robert Bernardo at ang boss niya dati na si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. Nagpakita si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera na hinati daw kay Alcantara. Sa litratong ito, si Alcantara raw ang naka-blue shirt. Naka-parte-parte na raw ang pera depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara pero di sinabi kung para kanino. Ayon kay Hernandez, si Alcantara ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay Bernardo. Si Estrada pumalag sa aligasyon ni Hernandez. Lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Balak daw niyang ihabla si Hernandez at hinamon pang sumalang sa lie detector test. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong siya sa Senado. Itinanggi rin ni Alcantara ang salaysay ni Hernandez. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo at wala po akong tinatanggap. Nang itanggi ni Alcantara na magkakilala sila ni Estrada at sinabing naimbitahan lang daw siya sa birthday party noon ng senador. Nagpakita si Hernandez ng isa pang litrato ni na Estrada at Alcantara. Saka umamin si Alcantara sa koneksyon niya sa mga Estrada, lalo noong Manila Mayor si dating Pangulong Erap. Division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City Engineer Roberto Bernardo po. Kasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Senador Jinggoy Estrada. Wala po akong personal na
connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Si Estrada naman, hindi raw matandaan ang litrato nila ni Alcantara. Sa dami naman nagpapapicture sa akin, hindi ko naman pwede tanggihan. Malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Hindi lang si Estrada ang idinawit ni Hernandez. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. Hinatid pa nga raw sa bahay ni Villanueva ang porsyento ng senador. Pinakita rin ang disappearing messages umano ni na Senador Villanueva at Alcantara na kinuna ng litrato ni dating DPWH engineer JP Mendoza. Noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na bababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siya ang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. May screenshot din ng umano'y mga mensahe ni Hernandez at ng isang kontraktor tungkol sa delivery ng pera. Nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Sa kanyang privilege speech, itinanggi ni Villanueva ang mga paratang ni Hernandez. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Anya, may kumukumpas daw kay Hernandez. This is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Dati nang itinanggi ni Villanueva ang anumang kaugnayan kay Alcantara. Pinabulaanan din ni Alcantara ang pagdadawit ni Hernandez sa kanya kay Villanueva. Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Ngayong gabi, dinala na sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame si Hernandez. Nasa custody siya ng Senado dahil pinakontempt siya ng Blue Ribbon Committee. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagharap sa Kamara, inamin ni Pacifico Diskaya na noong nakaraang administrasyon may nagtanggang humirit sa kanila ng kickback. Pero nagbabala si Pasig Mayor Vico Soto na mag-ingat sa mga pahayag ng mga Diskaya. May report si Marizo Mali. Nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil may sakit daw si Sara Diskaya, mag-isa ang mister niya si Pacifico na humarap sa House Infrastructure Committee. Iginiit ni Diskaya na wala silang Ghost Flood Control Project. Hindi raw kanila ang Ghost Flood Control Project na itinuturong hinawakan nila. Agad nilinaw ni Pacifico ang pagdawit kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Pero inusisa ni ML Party List Representative Laila de Lima ang pagpangalan ni Diskaya sa Senado ng mga mambabatas, taga DPWH at iba pang opisyal na umano'y nangikback sa kanila. Paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So, ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives? O miyembro na ng Senado?
I invoke po muna may rights po. Hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Nang di siya tigilan ni De Lima, may hiniling si Diskaya. Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya po. At Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? hindi po, Your Honor. Yes po. Wala na kayong idadagdag o babaguhin dito? Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador, walang ledger kayong hawak sa listahan. Bago 2022. Wala hong naniniwala siya. Sina Iloilo 1st District Representative Janet Garin at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sinilip ang paglago ng kita ng mga Diskaya mula 2017 hanggang 2022 nang mag-umpisang tumaas ito sa bilyong piso. In 2022, umakyat ang revenue from construction from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Wala naman pong nanghihingi sa amin. Ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nanghihingi sa amin. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at DPWH officials ay nanghihingi, what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? During the past administration, he is the top 1 contractor. Nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Kalaunan, isiniwalat ni Diskaya na may nagtangka umanong mangikback sa kanila pero hindi raw sila bumigay. Region 4A po noon, mga regional director naman po Okay, noon. bigyan ka ng pangalan. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya. Wala pang pahayag si dating DPWH Calabarzon Regional Director Samson Hebra. Sabi ni Diskaya, ang isinama lang niyang mga pangalan sa kanyang sworn affidavit ay yung nabigyan talaga. Yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. Tanong tuloy ng ilang mambabatas, ano bang pagkakaiba sa kasalukuyan at nakaraang mga administrasyon at bumigay ngayon ang mga Diskaya? Sinagot ni Diskaya ang 3-strike policy ng DPWH na kapag 3 beses na nagka-violation ng contractor sa isang taon, disqualified na itong mag-bid. Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. Pero sabi ng DPWH, dati nang may 3-strike policy. Hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. Probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Hindi po. Tinangkaraw ni Diskaya na magsumbong kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa mga nanghihingi ng kickback pero di raw siya pinansin.
Ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Sinusubukan pang makuna ng reaksyon dito si Bonoan. Nasa pagdinig din si Pasig City Mayor Vico Soto na tinalo si Sara Diskaya sa eleksyon nitong Mayo. Aniya, dapat mag-ingat sa mga sasabihin ng mga Diskaya. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. These are people who are really capable of lying without batting an eyelash. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patiyanak ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, kontratista rin, isinawalat ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech na ang anak ni Bonoan, pati mga anak ni Candaba Mayor Rene Maglangke at resigned DPWH USEC Roberto Bernardo ay bumuo ng kumpanyang Global Crete na nakakuha rin umano ng proyekto kontra baha. Bukod dito, binulgardi ni Lacson na halos 1 bilyong piso raw ang pinatalo sa kasino ng 5 tinawag niyang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, DPWH Engineer RJ Domasig at isang Eric San Diego. Isinumite na raw ni Lacson ang impormasyong ito sa Anti-Money Laundering Council. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga binanggit ni Lacson. It's a wrap. Officially completed na ang last day ng taping sa Pilipinas ni Opa Chue Bomin para sa Beauty Empire. Sa Instagram, grateful si Bomin with a bouquet of flowers at cake mula sa kanilang team. Isa sa mga bumibida sa serye si Bomin kasama sina Barbie Forteza at Kailin Alcantara. Touchdown South America. Lumipad si Miguel Tan Felix para sa kanyang solo backpacking trip. Dokumentado pa ni Miguel ang kanyang 24-hour travel going to Sao Paulo, Brazil. Bitoy strikes again. Meet Shala Dismaya, ang bagong karakter ni Kapuso comedy genius Michael V na tiyak daw magpapabaha ng katatawanan sa bubble gang. May mga pahapyaw na nga ang ilan niyang kabubble sa tila pag-attend niya sa hearing. Mic test. Mapapanood na yan this Sunday, 6:10 p.m. sa Bubble Gang. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Soaring ang career sa hosting ng mga netizen na ang talent sa pag-host, dinala nila sa Himpapawid bilang airline crew na may kakaibang flight announcements. Puso na yan sa report ni Oscar Oida. Alright. Kapag narinig mo na yan, ang tsak kasunod niyan, palakpakan na may kasamang hiyawan. Hosting skills na pasado kahit pa as ground crew. No dead air, airline na di kay iwan sa ere. Mabuhay and welcome! This is the pre-boarding announcement. May pa-super alright na laro. Good day, ma'am. Coffee or tea? Coffee po. Sayang, ma'am. Unfortunately, tea po ito. Alright. Ganyan daw ang mangyayari kapag mga seasoned host o DJ ay nag-change career. Itong si Paul, laging nag-host noon at naging music artist pa. Pero pansin niya, iisa lang ang linya sa mga party. Ayan, alright. Pati raw ng mga DJ sa radyo. Good evening, good evening, good evening. Agad kinaaliwan ng mga spectators. Tambay sa TikTok ang video ni Paul. Ready ka na ba, partner? Ayun na nga, pati itong si Yana, naki-onboard sa kakulitan. Ang tourism at hospitality major naging host na rin, kaya ganap na ganap siya sa mga paandar on air. Excited na po bang lahat bumaba? Alright. Oscar Oida, nagbabalita
para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.